Good evening mga sir. Ngayong gabi ay nandito tayo sa ating incubator kasi ngayon ay ika-18 days ng ating itlog na unang sinalang. Ito yung first batch ng ating itlog. Sinalang ko sila noong March 22. So 18 days po ngayon. Nakanling ko na sila nung 18 days, tapos ngayon ay bago natin sila ilipat sa hatcher o dito sa ibaba ay ikakanling muna natin sila isa-isa ulit para makita natin baka merong nabugok o namatay na similya dito sa itaas. Kaya tara, umpisa na natin. So ito po yun mga idol, kung nakikita nyo yan dito sa ibaba, lahat po yan dyan hanggang doon po sa gilid ay yan po yung inilipat natin. Tapos yung nung 29, ito po yung sinalang natin, 19 na piraso po ito. Tapos yung dito ay 81 pieces po dito lahat. Kasama na yung mga pure breed natin at saka mga crossbreed natin. Tara. So ngayon mga idol, nalabas na po natin sila. Ito po yung mga pure breed po natin. At saka ito po yung mga upgraded native chicken natin. May nakita na rin po ako ditong iilan na meron na pong mga bitak. Siguro nalit po tayo. Sana kanina pa natin sila nilipat. May trabaho tayo kanina kaya hindi ko na napansin. Diyan po, meron na siyang bitak. Meron din ako nakita ditong isa pa. Bali dalawa po sila na nabitak na. Hindi ko lang natandaan kanina kung saan. Sana hindi na natin naikot ngayon. Nilipat sana natin kanina kung nung mga tanghali, pero okay lang yan mga idol. Hindi naman mapapano yung sisiw natin kasi every 4 hours lang naman umiikot yung hatcher po natin. So kakanling natin po isa-isa para makita natin kung meron bang namatay na similya at meron bang hindi. Dito nga pala mga idol sa ating incubator ay meron na po siyang kasamang ito, ilaw po na kapag tinitingnan po natin kung meron similya o wala. At hindi ko lang masyado ginagamit kasi mahirap po, wala po akong extra ilaw ngayon. Kung makikita po natin ay maganda po yung niya, lagay ng sisiw at buhay na buhay po siya, gumagalaw po siya sa loob. Ito yung pangunang itlog natin. Ito po itlog ng ating mga upgraded chicken. At ito naman ay maganda din po yung similya niya sa loob. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Ito yung pangapat. Ito yung panglima. Pangalim. Minsan po mga idol, nakikita po natin na meron na pong lumalabas na tuka dito sa may packet po nila. Indikasyon po yan na or bukas o ilang oras na lang ay lalabas na po yung sisiw. Hindi kaya ay lalabas na nila yung tuka o mabibitak na yung mga itlog. Hindi po yung palatandaan na malapit na pong mapisa yung itlog. So sana lahat ay goods. Update ko kayo bukas kapag meron na po tayong sisiw na nakikita. Kasi may nakita na po tayong nabitak na po yung similya. Ay yung sisiw, nabitak na po yung itlog. Yung ibang mga idol ay binabasa nila yung itlog bago isa lang ulit. Pero hindi po tayo gumagawa ng ganon. So ito po yung una natin nilagay. Ito po yung pangalawa. Wait lang. Bakit ba tayo hindi nagbabasa na ng itlog? Kasi wala namang patunayan na kailangan basahin yung itlog bago ilagay sa hatcher. Pero sabi ng iba, meron talagang nagsasabi na mas mabilis daw makakalabas yung mga sisiw kapag binabasa yung itlog. So sa atin ay wala namang ganun at marami naman tayo napapalabas na sisiw. Ang ginagawa lang natin, kakandling muna natin para sigurado na meron siyang similya at buhay po yung sisiw sa loob para makikita po natin na may asahan tayong mapipisa. So makakaisang tray na tayo at goods na goods pa rin yung mga itlog. Ito yung unang salang natin nung pinagawa natin itong incubator na ito. So yan na po, at maganda po yung
lagay ng mga sisiw sa loob. Although di masyado makita sa video na ito po, meron na pong gumagalaw na sisiw sa loob. Ito po, lumalabas na po yung tuka niya. So sa natin mga bukas ay mapipisa na po siya. O di kaya lalabas na yung tukan niya. Mga ilang oras lang. Paano ko ba malalaman na patay yung similya sa loob? Sa pagkakandling po ay makikita naman po natin at marami na rin po akong na-experience kung anong itsura ng namatay na similya at sisiw sa loob. Minsan po ay all black, o di kaya ay makikita mo sa pagkakandling pa lang ay basag-basag na yung ano sa loob, yung similya, hindi po natuloy. Kaya alam na po natin kung patay ba or buhay yung sisiw dito sa loob. At makikita natin, wala na po mga ugat-ugat siya sa loob, nakikita. Wala na pong sisiw na gumagalaw. At kapag nakita po natin na ganyan, ito, mukhang goods naman. So mataas pa rin yung tubig niya, yung tubig sa loob. Focus natin. Oh, okay naman. Teka lang, parang meron akong butas na nakikita. Wala ka. Meron na tayong ilan nila na malapit na mapisa, siguro mga bukas. Bakit ba nga ba hindi pantay-pantay yung paglabas ng sisiw sa loob? Hindi lang siya naging pantay, sabay-sabay sa pagpisa kasi kinukolekta natin araw-araw. Nag-ipon tayo hanggang 1 linggo, tapos saka natin isasalang lahat bago natin ilagay dito sa incubator natin para isahang lagay lang po. Ito po yung meron ng bitak. May bitak na po siya. Makikita nyo po dito, yung sisiw po ay gumagalaw na sa loob. Ito po yung tuka po nila. So goods, itong mga upgraded native chicken natin na itlog ay maganda yung ano nila, wala po may namatay na similya at maganda po yung ang ano tawag dito, yung lagay ng mga sisiw po natin sa loob. Sana ay maka 100% tayong hatching rate. Yun po yung pangarap natin dito sa ating pagkakapisa. Saglit lang, ililipat ko lang. At ang isusunod po natin, ito yung mga hybrid po natin. Tara. So, unahin natin ito. So, maganda naman yun. Dalawa. Sana ay mapisa natin ito lahat. Dito naman sa itlog ng mga hybrid natin, wala pa ako nakita may lumabas na o nabitak yung itlog. Doon parang sa itlog ng mga upgraded native chicken natin. Siguro dahil mas makapal yung itlog nito, yung shell nito. Mas makapal po siya kaysa sa upgraded native chicken natin at na-notice ko rin po yun. At maganda po yung panahon ngayon sa pagpapapisa ng mga itlog kasi stable po yung init, labas at loob. Sobrang init po ng panahon ngayon, nakakatulong din po yun sa mga itlog po natin at incubator na maging stable po yung init. Medyo maliit lang yung air socket po nila, air pocket po nila. Kasi nakikita ko po yung sa mga inahin po namin na maganda po talaga yung air pocket sa loob, halos mga lahati po. Tapos nakikita po talaga yung tuka ng itlog na sisiw. Kaya wala pa rin tatalo sa ating mga incubator. Kung kailangan ng ilaw, kuryente, huwag lang maulan kasi marami pong nabubugo kapag naulan. Maulan po yung panahon. Ito naman po yung sa Black Australorp natin at saka Rhode Island Red. Ang laki po ng itlog nila, parang jumbo na po siya. Nagre-range po siya ng 80 grams. Ang laki po talaga, tsaka yung shell ang kapal po, hindi masyado makita at malalaki yung sisiw pagkalabas kasi medyo may edad na rin po yung ano natin, yung nag-iisa na lang natin na Black Australorp. So ito meron siyang ano sa loob, sana kahit paano mapisa siya.
So yun mga idol, at isang magandang pangitain kasi lahat po sila ay nasa good condition, yung mga itlog po natin. Bukas i-update ko po kayo, titingnan natin kung meron na bang isa. At good news, sana maka 100% tayo at nakita natin na buhay po yung mga sisiw sa loob. Meron tayo nakitang ilan, dalawa yata o tatlo na parang 50-50, pero sana kahit papano makalabas po sila. So hintayin natin hanggang 3 araw po dito sa ating incubator bago natin sila ilipat sa brooder. So yun na mga idol, babalik na natin sila sa ating hatcher. Dito nga pala sa tinis kong ng luma kong incubator, maglalagay po tayo ng 10 dyan, 10 dito, at saka yung natira po ay dito na po. Bakit nga ba ako maglalagay dito ng 10? Kasi nung tinis ko po yung yung temperatura ng inahin natin bago mapisa, 3 days bago siya mapisa, ay pumalo po yung init sa loob ng thermometer ng 38 at saka 39. Doon po talaga pumapalo po siya ng 38.2, 38.5 at 38.7. At hindi lang po yun isang beses, 3 manok po yung tinis po natin, at saka 2 hanggang 3 beses po tayo nag-try kasi inulit-ulit natin kung hanggang ilan magre-range yung incubator po natin. So dito sa incubator natin na isa na to ay sinet ko siya ng 38, tsaka mamamatay po siya ng 37.7. So taas-taasan natin yung temperatura kasi dati yung set ko dito is 37.8, mag-off na siya at saka mag-on po siya ng 37.2. Pero ngayon itatry natin ng ganun at sana makuha natin yung tamang temperatura sa pagpapisa ng ating mga itlog. So yun lang mga idol, maraming salamat sa nanonood at shoutout po sa lahat na nagpapa-shoutout, at sana meron din kayong natutunan. Salamat.